Pag-usapan na namin yun pero ginagawa niya pa rin. Naiintindihan ko na sobrang mapagbigay ng asawa ko. Pero nakakasama lang ng loob kasi parang naaabuso na ako. Na kahit na gusto ko ring magbigay sa nanay ko, hindi ko magawa kasi sila yung inuuna ko. May asawa ako at meron kaming 2 anak. Sa aming 2 ako yung babae pero nagkasundo kami na siya yung sa bahay. Siya yung mag-aalaga ng mga anak namin at lahat ng gawain sa bahay. Mas malaki kasi yung sinusweldo ko kaysa nung may trabaho pa siya. Sobrang proud ako sa kanya kasi hindi lahat ng lalaki kayang gawin yung ginagawa niya para sa amin. Lately ay nagkaroon kami ng pagtatalo tungkol sa pagbibigay niya ng pera sa mga kapatid niya. Hindi naman sa madamot ako pero may certain amount naman kami na nakabudget sa allowance nila. Na ang hindi ko lang nagugustuhan ay meron silang ekstrang hingi kapag nagigipit sila. Yun bang may naibibigay naman na kami pero parang inaabuso na. Palagi na lang nangyayari na yung budget namin sa bahay ay napapabigay. Na yung budget sana na inaabot ko sa kanya na po pwedeng umabot sa kabilang buwan pagsahod. Pero kalagitnaan pa lang ng buwan ay nagigipit na kami. So kami yung nagsasakripisyo ng pamilya ko. Na ang palagi niyang suggest sa akin ay umutang muna sa kakilala namin or kamag-anak or umutang dito sa kalapit at tindahan namin or kumare at mangako na lang na babayaran ko pagsahod. Sumusweldo ako ng 45k a month. Halos sumasakto lang sa amin sa bayarin. Pambayad ng rento o namin. Baon ng 2 anak namin na pareho ng nag-aaral. And then syempre may mga bayarin din kami school. Hindi ko binibigyan ng luho yung mga anak ko kasi ayoko silang masanay sa ganon. Medyo unfair para sa mga anak ko na tinuturuan ko silang magtipid. Pero ang pamilya ng asawa ko ay siki lang yung hingi. Na minsan pa nagpunta sa akin dito yung bunso nilang kapatid at umuutang na pambayad ng Meralco bill nila. So ang sabi ko, pambayad rin to ng bills namin. Palaging sinasabing ibabalik pero hindi rin naman na ibabalik. Na hanggat hindi mo nabibigyan, hindi aalis. 5 silang magkakapatid at panganay yung asawa hindi ko. Naman dapat na ganun kasi lahat naman sila may trabaho. Napag-usapan na rin naman namin yun pero ginagawa niya pa rin. Laging sinasabi niya na naaawa siya sa mga kapatid niya at sa nanay niya. Naiintindihan ko na sobrang mapagbigay ng asawa ko pero nakakasama lang ng loob. Kasi yung pakiramdam ko na para bang naaabuso na ako. Hindi namin sila obligasyon pero parang obligado kami. Minsan na kahit na gusto kong mag-abot sa nanay ko, hindi ko na yun magawa. Kasi silang mag-aama ko yung iniisip ko palagi. Ayoko nang nangungutang or humihingi ng tulong kahit na kanino. Dependent woman ako pero di ko maramdaman yung inaakyat ko sa bahay kasi nga nahihila kami pababa. Sana Mamilen mabigyan niyo ako ng advice. Letter sender, Lorraine. Nakakasundo ng pika yung kinausap mo na pero hindi rin naman makaintindi. Tapos pag nagipit ang option magkalat sa palibot at mangutang sa kumare. Very talented. Napakalaking bagay na walang binabayarang utang na kahit anong laki ng budget nyo kung allotted sa utang wala rin. Ipaintindi mo sa kanya na ikaw lang yung nagtatrabaho. Sobra naman yung nire-resolve niya yung problema ng mga kapatid niya to the point na pamilya yun naman yung nagsasuffer. Na kayong mag-iina yung priority bago yung extended family. Na which is kahit saang anggulo hindi maganda. Na kapag hindi nag-stop sa ganyang senaryo, yan ang ikasisiran yung mag-asawa. Kung gusto niyang magbigay sa pamilya niya, dapat may pinagkakakitaan din siya. Hindi ko sinasabi na pabigat yung asawa mo kasi siya naman lahat. Kaso sa ginagawa niya na pati ang budget niyo binibigay niya sa pamilya niya, parang gano'n na rin. Baka gusto niya munang bumalik sa pamilya niya kung hindi pa siya tapos sa obligasyon sa kanila. Baka lang naman. Sometimes in life, we should teach our loved ones how to fish and not give them fish to eat lang. May mga trabaho naman hindi naman minor na they have to learn the value of responsibility. For just for santo, wag kayong mag-asawa kung hindi pa kayo tapos sa mga obligasyon nyo sa mga pamilya or kapatid nyo. Napaka-unfair nun para sa mga asawa nyo. Please lang, don't set yourself on fire to keep others warm.